Alam na nating lahat kung ano yung kidnapping, no? Yung bata, kukunin ng puwersa. Alam niyo na yan. Pero alam niyo ba, nagulat din ako na meron pala mga tao na nangunguha ng fetus. Alam mo, naguguluhan ako kasi ano kaya tawag doon? Yun yung iniisip ko. Kidnapping pa rin ba siya kung hindi pa naman bata pa or napapanganak pa yung kinuha? Iniisip ko po ng malala itong kwentong ito. At alam kong naguguluhan din kayo kaya ikukwento ko na lang siya. So meron pong isang babae na nagngangalang si Jemela Tunstall. Ito po siya. September 2006 na matagpuan ng mga pulis yung katawan niya po. Duguan, nanlalamig na. Pero yung kakaiba, wak-wak yung kanyang tiyan. Nakita po siya sa ganitong estado sa isang bakanteng lote. Sa atin po, pag ganyan yung mga kwento, ang tawag natin, di ba, tik-tik, ganun. Ganun yun, yung bumababa yung dila, tas maririnig mo daw yung tik-tik-tik-tik. Ayan yung mga narinig ko pong kwento, no, galing sa mga kaibigan ko na galing probinsya. Totoong kwento sa akin, pero hindi ko alam kung totoong nangyari ang mga yan. But the thing is, for this story, nangyari siya sa isang totoong tao. Hindi tik-tik ha. Ito pong si Jemela kasi, hindi lang siya yung patay, kung hindi yung fetus sa sinapupunan niya, kinuha. I'd have to be honest with you, this story gets worse. At dahil dyan, magwa-warning ako. Isang paalaala na disturbing ito. Maaari rin po siyang makatrigger sa mga nagbubuntis, sa mga naka-experience po, especially po sa mga naka-experience ng miscarriage. Ako hindi ko naman na-experience yan, pero alam ko yung mga mahal ko sa buhay. May mga ganyan pong kwento. Hindi naman po ako babae, no? Pero the story really bothers me. Paano pa kaya yung mga naka-experience nito? Kaya isang paalala lang mula sa inyong Kuya Claro. Skip na lang muna kayo. Very triggering po siya. I would say that this story hits really badly dahil bukod sa brutal nga itong pangyayari na i-describe natin mamaya. Karamihan po sa mga biktima ng krimen, karamihan ha, hindi lang isa, mga bata po. Literal na walang kamuwang-muwang na bata dahil yung isa, nasa simulapupunan pa po. Mga inosenteng bata at isang nanay syempre na walang naging kasalanan kung hindi yan magtiwala sa taong tinuring niyang higit pa sa isang tunay na kaibigan. Paalala lang, the story involves depression, brutality, murder, at ang keyword natin ngayong araw, betrayal. Kaya kung sigurado kayo na kaya nyo sikmurain, maghanda na po kayo kasi sinasabi nila na ito raw ang one of the most chilling murders in US history. Anong nangyari sa Tunstall family? At paano mula sa kwento ng isang masayang pagkakaibigan ay nauwi ito sa kwento ng brutal na patayan? Woman killed pregnant friend and 3 children to steal unborn baby from her stomach. Yan na po yung balita na bumagabag sa Amerika noong September 15, 2006. Kung hindi mo nabasa yung buong kwento po, no, parang ang hirap i-process sa isip ng steal unborn baby from her stomach. Paano yun, di ba? Unless malaman mo yung buong pangyayari, which is why we are here. Hindi mo ma-imagine na literal pala yung ibig niyang sabihin dyan. And to make it worse, ay mag-best friend nga po itong biktima at yung salarin. Alam ko po na nabanggit ko na to dati pero sabi nga ni Agatha Christie, every murderer is probably someone's old friend. At sinabi ko na rin noon na ang tanging taong makakasira lamang ng tiwala mo ay ang mga taong binigyan mo ng pagtitiwala. Ang lalim, di ba? At para sa kwentong to, yung betrayal na po na yan, yung lalim ng pagsira ng tiwala kasing lalim ng paghukay sa tiyan ng biktima. Yan po muna yung sisilipin natin ha. And for that, kailangan nating malaman, paano sila naging mag-best friends? Ano ba yung relationship nila? Friendship. Sisimulan po natin sa kabataan ng ating mga karakter sa kwento na sila Tiffany Hall, 24 siya noon, at si Jemela na 23 naman noon. Bata pa lang daw sila, magkaibigan na sila Although hindi sila blood related, obviously, tinuring po nilang magkapatid ang isa't isa, lalo pa sila yung palaging magkaramay dahil pareho silang loner dahil na rin sa estado na kinalakihan nila. Naging close sila nung nag-aaral pa lamang sila sa Illinois, USA. So sa sobrang close po nila, malaki po talaga yung tiwala ni Jemela kay Tiffany. At pag best friends, diba, ititiwala mo yung anak mo na para bang magulang na rin sila ng mga supling mo. Totoo yan.
hindi talaga kailangan maging magkadugo para maging isang pamilya. And although halos pareho din yung mga pangyayari sa buhay nilang dalawa, kasi bata pa lang po talaga sila. Kwento natin pareho silang nanggaling sa mahirap na mundo at sabihin na natin na medyo magulo yung kanilang komunidad. Pareho rin silang maagang nagbuntis at nagkaroon ng kanilang mga anak. Ang difference lang mas nakitaan ng pagsusumikap si Gemela na mabigyan ng maayos na buhay yung mga anak niya. Yun yung difference. Despite being a single mother of 3 at a young age, walang tigil po sa pagtatrabaho si Gemela para masiguradong mabigyan niya ng stable na buhay yung kanyang pamilya. Yun naman ang pangarap di ba, bilang isang magulang. Nag-enroll din po siya sa isang community college at kumuha ng photography para sa ikagaganda ng buhay nila. Preparation for the future, sabi ng iba. And from that pa lang, alam mong isa itong tao na ayaw yung kasalukuyan niya bang buhay, na gusto niyang umasenso, at makikita mo yon sa mga desisyon na binigay ko sa inyo kanina. Pag ayaw may dahilan, pag gusto palagi may paraan. Tanim niyo yan sa isip ninyo. Idagdag pa na lahat ng pagpapursige, ginawa niya talaga. Hindi lamang mabigay syempre yung financial na pangangailangan ng mga anak niya. For context po, lumaki kasi siya na palipat-lipat ng foster parents. So ayaw niya mangyari yon at gusto niyang siguraduhin na matatanggap ng mga anak niya yung pagmamahal at pagkalinga ng isang ina. Sa 3 or 4, kung isasama pa natin yung pagbubuntis niya nung mangyari ang krimen. Sa kabilang banda naman, si Tiffany Hall ay mula sa isang pamilya na magulo, nag-aaway palagi, magulo yung bahay nila. Minsan pa nga raw yung away ng pamilya, lalo na yung away nila mismo ng nanay niya, nagiging cause ng fractures niya at physical abuse kay Tiffany. Ganun kalala. Bukod pa sa mental strain na dala ng ganitong mga eksena sa pamilya nila, kung ano po yung nakikita ng mga bata sa mga magulang, yun po yung normal para sa kanila. So kung nakikita nila nagbubugbugan, dadalhin nila sa paglaki yun. Tapos alam niyo yung pagpupunta ka sa bahay ng mga kaibigan mo, tapos hala, bakit ang kalmado nila mag-usap dito? Mabibigla ka, hala, hindi pala normal yung pamilya namin. Alam niyo yung ganon. Anyway, sadly, ang mga problema pong ito ay nadala niya hanggang sa kanyang pagtanda. Kaya minsan na siyang naging, nakilala po siya bilang isang juvenile delinquent. At bilang isang taong madalas magkaroon ng problema sa batas, ayon po sa mga kwento, naging malaking impluensya sa pagiging ina ni Tiffany yung hindi magandang experience niya doon sa kinalakihan niyang pamilya. Kaya naakusahan din po siya ng pang-aabuso at pagpapabaya sa mga ito na naging dahilan din naman ng panandaliang pag-alis sa kanya ng kustodya ng 2 anak niya. Wala po sa kanyang piling. Madalas nating makita yung ganito, no? Yung kung ano yung na-experience nila, yun lang din yung ina-apply nila pag nagkapamilya na sila. Cycle, yung keyword. Paulit-ulit, pabalik-balik, unless you put an end to it yourself. And sad to say, sa mga ganitong sitwasyon, mga bata po talaga yung kawawa. Kaya kayo learn from this. Stop these cycles. At maaalis lang siya kapag may self-awareness ka. Pag kaya mong ituro yung sarili mong buhay at sabihin mo na, ay shit, may mga red flags pala sa akin at may mga red flags pala sa mga relationships ko. Gusto ko na isipin nyo yan at i-apply nyo sa mga sarili ninyo. Take some time. Anyway, kung pagkukumparahin po natin yung buhay nilang dalawa, yung isa, papaayos, di ba? Yung isa naman parang lalong nasisira. Nandun pa rin yung cycle niya. Na masasabi nating maaaring naging dahilan din nung unti-unti na pagiging mentally unstable ni Tiffany. Although nakuha din naman ni Tiffany yung mga anak niya, di ba, nawala yung custody sa kanya, nagpatuloy pa rin yung bigat ng buhay para sa pamilya nila. Kahit tila magkaiba, no, yung patutunguhan ng buhay nila dalawa, may difference. Hindi naman yung naging dahilan or naging sagabal para maging malapit na magkaibigan silang dalawa. Sabi nga nung mga nakakakilala sa kanila, their bond, their sisterhood used to be unbreakable. Hindi matitinag. Pero ito tanong ko lang sa inyo, paano nyo masasabi na totoo ang pinapakita sa inyo ng kaibigan mo na 100% sure ka na kilala mo talaga siya? The Call. September 16, 2006,
Tumawag po si Tiffany sa pulis at sinabi niya na, nanganak po ako ng isang stillborn baby. Sa Tagalog po, yan yung sanggol na paglabas o pagkapanganak ay, pasensya na sa term, patay na. At siya ay nasa Frank Holton State Park sa Illinois nung mangyari yan. Pagdating sa ospital ay may karga po siyang isang patay na sanggol na nakabalot sa kumot. Etong si Tiffany. Alam niyo na, medyo napagtatagpi-tagpi niyo na kung ano yung batang yan. Kakaiba raw yung kilos niya. At ang mas nakakapagtaka, nung nag-offer yung mga staff ng ospital na i-check siya or bigyan siya ng routine examination, dahil nga kakapanganak niya lang at gusto nila masigurado na maayos ang kalagayan niya, tumanggi si Tiffany. Wag na po, hindi na kailangan. Dito pa lalong naging skeptical na yung mga hospital personnel. May kakaiba eh. Dahil bakit mo tatanggihan yung routine check-up lalo pa at risk ka sa mga komplikasyon dahil stillborn nga yung baby. Idagdag pa na very inconsistent din daw yung mga naging pahayag niya tungkol sa pangyayari. Ayon sa kanya, ang dahilan daw ng biglaan niyang panganganak ay isang sexual attack na nangyari din sa St. Louis, Illinois. Pero kahit nga may mga duda yung mga pulis sa kwento niya, pinayagan pa rin naman daw siyang iuwi yung bata para mailibing. On the other hand, eto na, while Tiffany was being questioned by the police, papatanong tayo, nasan yung best friend niya? At meron pong isang report na nagkukumahog din po ang mga kapulisan sa ibang lugar naman. At kung saan ito, doon sa bahay ng mga Turnstall dahil bigla na lang daw nawala si Jimela at yung kanyang 3 mga anak. Ayon sa mga kwento, kilala si Jimela sa lugar nila dahil mabait daw siya. So marami yung nagtaka ng mga kaibigan niya, ng mga kamag-anak niya. Bakit bigla na lang siyang nawala nang walang paalam? Kasama yung 3 bata, yung mga anak niya. Dahil sa concern na to ay nagpaimbestiga na yung mga pulis at naging dahilan naman ito ng pagpunta ng mga otoridad sa tahanan ng pamilya Tunstall. Sa loob ng ilang araw mula nung nireport ang pagkawala nila Jimela, ay mas pinaigting yung paghahanap sa kanila. Idagdag pa no na magiging mga kamag-anak at kapitbahay na talaga nag-aalala at sobrang concerned, sumama na rin po sa paghahanap. Community po sila. Yung mga pulis, hinalughog yung mga lugar na maaaring puntahan o paglagian nila Jimela. Pinuntahan yung mga taong maaaring nakakita o may balita sa mga ito at kwinestyon maging yung mga kapitbahay nila. So sa bawat paglipas po ng oras, syempre takot sila, nag-aalala, yun yung bumalot sa kanila. Ilang araw na rin po kasing naghahanap sa kanila. Sa mga ganitong pagkakataon, lalo pa at may mga batang wala pang muwang sa mundo, yung nawawala, every second counts. Dahil sa paglipas ng bawat segundo, maraming maaaring mangyari at hindi malabo na buhay ang mawala. Asa na kaya sila? Buhay pa kaya sila? Eventually, yung investigasyon po ng mga pulis nabaling sa best friend ni Jimela, kay Tiffany. Dahil nga best friend nito ni Jimela at posible daw na isa ito sa mga huling nakakita sa babae, in-interrogate ito ng mga pulis. Isang interrogation na mauuwi sa nakakabiglang pag-amin mula kay Tiffany. Nasaan ang fetus? Unti-unting luminaw po yung mga pangyayari dahil dito sa confession mismo sa kanya. Nagkwento siya. At dito malalaman natin kung ano ba yung nangyari doon sa fetus. So sabi niya na meron daw siyang boyfriend, nakaka-release lang daw sa US Navy. Actually, malaki yung papel ng boyfriend kaya na-report itong si Tiffany. Ayon sa kanya, umattend daw ito sa isang funeral nung bata na pinanganak daw niya yung stillborn. At ayon sa lalaki, noong una, inakala niya na siya daw yung ama ng bata, kaya siya pumunta. Makalipas ang ilang araw, September 2, 2006, na sa mismong araw nung libing nung sanggol dapat, umamin naman si Tiffany dito sa boyfriend niya na hindi ikaw yung ama ng bata na yan, no? At may aaminin ako sa'yo, kinuha ko yan sa tiyan ng kaibigan ko sa pamamagitan ng pagkupit sa tiyan nito at pagpatay dito. Siyempre nalaman ng lalaki, no? Kahit na medyo tuliro siya at talagang nashock po siya, agad na pumunta yung boyfriend ni Tiffany sa mga pulis para isumbong yung mga pangyayari. At ang pagsusumbong nga na ito, yung naging dahilan para madali ang mag-imbestiga yung mga pulis gamit yung lead na nakuha nila. Inumpisahan nila yung pag-iimbestiga sa pagpunta sa bahay ni Tiffany.
At paghalughog nung loob nito, pati yung mga kalapit na lugar doon. And by September 21, 2006, laking gulantang ng mga pulis nang mahanap nga yung bangkay ni Jimela sa isang bakanteng lote. Malapit lang doon sa tahanan ni Tiffany. The Killing of Tunstall Family. Ito na po yung gruesome ha. Ayon sa mga pulis, it was a scene of unimaginable brutality and suffering. Ganito niya pinatay si Jimela. Sabi ni Tiffany, matagal na raw niyang iniisip yung pagkuha sa sanggol na pinagbubuntis ni Jimela. At isang araw nag-decide siya na gagawin niya na nga ito. Sabi niya, una daw, 2 beses niyang pinukpok sa ulo si Jimela gamit ng paan ng lamesa habang nandun sila sa bahay ng nanay ni Tiffany sa East St. Louis, Illinois. Bago nito, iginapos naman yung kamay niya at saka paa gamit ang duct tape. So, hindi na makakapalag yun. Pero tinatry niya pa rin manlaban, no? Nagtatangka pa rin siya kumawala, pero pinukpok pa rin siya ni Tiffany sa ulo hanggang sa nawala na nga talaga siya ng malay. Bago pa nilagyan ng duct tape sa bibig at kinaladkad naman papunta sa bathtub ng nasabing bahay. Ito na yung medyo maselang parte, no? Habang nasa bathtub po yung katawan ni Jimela, kumuha siya ng gunting at alam nyo na yung ginawa niya. Kinuha niya yung fetus sa loob na 7 months old lang po at that time. Naging dahilan ito para mag-bleed to death itong si Jimela. Ngayon, hindi ko po mas sa kwentong to, no? Kung ginawa niya ba to with the intention na kukunin niya ng buhay yung bata or balak niyang patayin. Yun yung medyo hindi malinaw sa akin eh. Anyway, gumamit po siya ng isang plastic container, no? Pagkatapos naman nito ay hinila niya yung container na may bangkay papunta sa madamo at bakanteng lote kung saan na natagpuan nga ito matapos ang 5 araw. So kung iniisip niyo todo na yan, hindi pa. May kasunod pa po ang kwento. Kung matatandaan nyo, September 16, matapos patayin at i-dispatcha yung katawan ni Jimela, tumawag nga po si Tiffany sa mga pulis para i-report yung kanyang panganganak, di ba? May stillborn daw siya. At kung matatandaan nyo, hinayaan siyang makawala para iuwi yung bata para mailibing ito. So, noong September 18 naman, pumunta naman po si Tiffany doon sa ama nung mga anak ni Jimela. At sinabi niya na pinapakuha raw sa kanya yung mga bata kasama yung kanyang mga anak. At ayon naman po dito sa lalaking ito, no, na yun na raw yung huling beses na nakita at nakasama niya yung anak nila ni Jimela. Paglipas ng ilang araw, kagaya po nung nanay, si Demond na 7 years old, si Ivan na 2 years old at si Janela na 1 year old ay nilunod niya po doon mismo kung saan na pinatay niya yung nanay nila. Matapos mahanap yung bangkay nung nanay nung September 21, nagsagawa na rin po ng paghahalughog sa tahanan ng mga Tunstall para subukang hanapin naman yung mga bata. At nalaman nila yung kahindik-hindik na katotohanan. Napatay na pala itong mga to at alam nyo ba kung saan sila nakalagay? Sa washing machine at saka sa dryer dun sa bahay na yun. Umamin naman po si Tiffany na ginawa niya nga na nilunod niya yung mga ito doon mismo kung saan niya pinatay yung nanay nila. Ang tanong ngayon is magkaibigan nga ba talaga sila kung ginawa niya to sa kaibigan niya? I don't think magagawa mo to di ba, kung mahal mo talaga yung kaibigan mo or maiisip mo man lang. But going back to the story, ano nga kaya yung nangyari matapos hulihin si Tiffany? The sentence. The same day na nag-report yung boyfriend niya at nahanap yung mga bangkay, agad din naman po na nahuli ng mga pulis si Tiffany. She was charged with murder and intentional homicide of an unborn child. Yung 2 anak po ni Tiffany, pinaalaga naman at ayon sa mga pulis ay nasa maayos na kalagayan ng mga ito. By now, 20 years after na po mula yung krimen na to, mukhang malaki na rin sila at may mga kanilang mga pamilya. Pero ayon po sa isa sa mga lawyers ni Tiffany, hindi daw niya pwedeng masabi yung motibo o maging i-discuss man lang kung nagpakita ba ng remorse itong kliyente niya. Pero ayon sa kanya, mentally fit daw to stand trial si Tiffany. Although ito na nga yung sinasabi ko, meron daw itong unresolved mental health issues at IQ na nasa mid-70s lang. Mababa po yun. At base sa mga nabasa ko, it implies na very close na siya or borderline na intellectually disabled. Pag kasi below 70, classified as intellectually disabled na raw. Yun yung sa mga nababasa ko, Pero FYI lang, hindi to medical diagnosis. Baka mamaya mag-IQ test kayo dyan at i-diagnose nyo yung sarili nyo. Linilinaw ko lang kasi nakita ko lang din po, nabasa ko lang. Siyempre, iba pa rin yung merong diagnosis mula sa mga medical facilities at sa mga doktor. Balik tayo kay Tiffany. Nag-plead po siya ng guilty sa lahat ng 5 charges sa kanya. Yung 4 counts of murder sa nanay at 3 anak.
and 1 count of intentional homicide doon sa pagkamatay ng fetus. She was sentenced to life in prison without parole. Hindi na po siya makakaalis. Ang mahirap pong tanggapin dito, she pleaded guilty not because she was remorseful but because she wanted to avoid the death penalty. Tayo naman sa mga kamag-anak ni Jemela at ng mga bata, kailangan daw nilang patawarin si Tiffany dahil yung pagkuha ng buhay nito hindi naman daw sapat na hustisya para sa buhay na nawala. Sabi pa nung stepmother ni Jemela, I hate the fact that the kids are dead. At least they're at peace and with their mom. God is going to have to deal with her. Matapos masentensyahan, ilang beses din sinubukan ni Tiffany na i-withdraw yung kanyang guilty plea. But this was denied by the judge, and in 2012, nagpetition po siya ng post-conviction relief dahil daw hindi kinonsider ng husgado yung kanyang mental health issues. Pero dahil na rin mismong yung judge yung paulit-ulit na tumanggi sa request niya, by January 2023, fresh pa, ayon sa balita, she is unlikely to get another trial or have her sentence reduced. Gaya nga nung sabi ko kanina, walang taong nasa matinong pag-iisip po yung maaaring gumawa ng ganitong kabrutal na krimen. And although hindi po ako eksperto, malamang sa malamang, there really is something wrong with her mental health. But then again, that is never an excuse to take someone's life, let alone 5 innocent lives. Kinuha mo, 'di ba? Naiintindihan ko na lahat tayo may kanya-kanya mga pinagdadaanan. Yung iba masasabi nating mas pinalad kaysa sa iba, but this should never give us the license to look at someone else's lives with envy or with bad motives. Idadagdag ko lang rin, hindi lang tayo dapat maging mapili, no, sa mga kinakaibigan natin o sa mga mamahalin natin. Dapat din tayo maging mapili sa kung sino yung dapat nating pagkatiwalaan. Hindi ko po nilalahat na, pero alam ko na, alam nyo naman na hindi lahat na tinatawag nating kaibigan ay kaibigan talaga ang tingin sa atin. Mag-like, subscribe at notification bell na po kayo para sa mga kwentong katulad nito. At tag nyo po ako sa Instagram, no, ng mga stories nyo na nanonood sa akin. At kung meron man kayong mga request, sabihin nyo lang doon, binabasa ko po yan lahat. Ito po yung ating question of the day. Trinador ka na ba ng isang kaibigan? Masasabi mo ba na naging magkaibigan talaga kayo kung trinador ka niya? Anyway, ano ba yung ginawa niya sa iyo? Kwento mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.